Did you know na may nagtanong sa akin ngayon lang na isang bishop Bible school nung nag-aaral pa ako. At ito ang kanyang katanungan. Kung complete forgiven na raw tayo, bakit sinabi sa James 5 na kailangan pang ipahayag ang ating mga kasalanan? According dyan sa James 5, hindi siya nagtuturo ng paraan ng kaligtasan. Bagkos, siya ay nagtuturo ng mga paraan kung paano mamuhay sa mga taong naligtas na. Di nga. Sabi diyan sa verse 15, ipahayag ang kasalanan. Oo. Pero hindi yan requirements para sa kaligtasan. Dahil minsan ang ginawa ni Jesus ang kapatawaran sa krus. Sabi sa Hebrew 10:14, by one offering, He has perfected forever, those who are sanctified. Forever na tayong ligtas. Sa isang offering lang ni Kristo, yung kamatayan sa krus. Ganun pala yun? Sige, basahin natin yung 3 punto na pinagdidiinan dyan sa verse 15. Ganito ang sabi, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas ng may sakit. Ibig sabihin, healing ang pinag-uusapan. Tapos ano pa? At ibabangon siya ng Panginoon. Restoration of relationship ang tinutukoy. Ay ipapatawad sa Kanya. Emotional and spiritual restoration of freedom. So, yan ang 3 bagay na tinutukoy. At pagdating sa verse 16, eto pa. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kaninong katuwiran? Sabi sa 2 Corinthians 5:21, we have become the righteousness of God. Ano ang big idea dyan? Yung 3 bagay. Sa pagpapahayag ng kasalanan, may 3 puntos yan, points to ponder. Una, ito ay tumutukoy sa healing. Pangalawa, ito ay restoration ng relationship sa Diyos. Pangatlo, emotional and spiritual freedom. Yan ang context ng James 5:15-16. So, yun po ang sagot sa katanungan ng ating butihing bishop na kaklase ko nung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo. Mga kapatid, kabiyaya, ini-encourage ko po kayo na magbigay ng suggestion kung meron kayong mga tanong o topic na gusto nating i-topic na nako-confuse kayo. Marami pong mga misconceptions sa mga traditional teaching. Kaya mag-suggest po kayo ng mga topic na pwede natin pag-aralan na medyo naguguluhan kayo. Katulad ng ginawa ng ating kapatid na nagtanong sa akin ngayon. So hopefully sa biyaya ng Panginoon, masasagot po natin yan. Again, tayo po ay charito, karito, pinagpala na, forever. Did you know?